Hi guys, welcome to my channel. Good morning, it's Monday today. So as you can see, bagong ligo tayo. Naglalagay lang ako ng ano pala guys. Ito pala yung ginagamit ko na lotion, moisturizing cream from Cetaphil. So hopefully meron din ganito sa Canada. Kasi mas maganda siya sa skin, pang moisturizer, pang moisture. So, itong vlog na to is all about the documents that I have to bring sa immigration soon. Ano pa yung ano namin flight? Feb 5 pa. Ng alauna ng madaling araw. But, kailangan nandun na kami mga ano na kami doon, mga siguro alas 8 ng gabi ng Feb 4. So, ang flight natin is bago tayo sa listahan ko na dadalhin. So, ang flight natin is from Cebu. So, sa Cebu yung kinuha ko guys because I don't like sa Manila kasi nga daming tao doon. Maraming tao ba? Then sa Cebu, konti lang. And ano din siya, hindi siya crowded. So, Cebu, alis kami ng 1:20. Mag-layover kami dun sa Seoul, Korea, sa Incheon. So, dating kami doon ng mga I think 10 ng umaga. And layover namin doon. Mag-stop over kami doon. So, layover namin doon is 13 hours yung layover namin sa Seoul, Korea. So, I'm planning to join a free tour kasi meron pala silang free tour guys. So, it's our first time ni Ethan si Ethan, first time nag-travel ng labas. Ako, second time na, 'di ba sa Vietnam tayo last November 2023. 24 ata 'yun. Yeah, 24 last year. So, ayun, gusto kong kumuha ng tour, baka morning lang. Depende lang kung di pa kami pagod ni Ethan sa hapon. Meron silang dalawang tour morning tsaka hapon. So, I would probably get the morning. And the afternoon will be decided na kung nandun na kami. And, meron din ako nakita sa kay Rich Zigs na sister ni Simply Race. Meron siyang yung Iralo. Hindi to siya sponsored guys ha. Chinek ko yun, nag-upload ako sa app. And maganda siya guys, as in kung saan ka pupunta na kung traveler ka, kung hilig mo magta-travel, maganda siya kasi you can have a eSIM, so maka-avail ka lang ng eSIM doon. Nakita ko doon kung nasa Seoul, Korea ka, kung 1 day lang, mura lang, kung 1 GB lang yung yung data mo. Gusto mo lang ng may data ka, labas ng, 'di ba, may free wifi naman sa loob ng international airport, pero pag lumabas ka, wala na kasi. So lang siya, $8, but then if you happen to use the code of Reach, just type the Reach, siya, dito ko nalalagay guys, code Reach, meron kang $3 na discount. So, hindi to siya sponsor guys. I just want to help people na gustong easy lang siya ba. Like, di ka na magbibili ng eSIM doon sa counter, ganun.
And madali lang siya. So, pag dumating ka na sa Seoul, yun, ano mo na lang yun, i-avail mo yun, meron ka ng, o data roaming. Tapos, i-turn on mo yung data roaming. Just, na lang, watch the vlog of Rich Ziggs on the YouTube channel. So, andun, makikita mo dun kung paano. So, yun lang. Kasi maganda talaga. Makaka-help talaga sa mga traveler. And sa Klook naman, meron din sa kanila. eSIM din. Hindi pala, SIM card lang sa kanila. Ayoko ng SIM card. Kasi magtatanggal ka pa, ganun. So, meron din sa kanila, but nasa mga 268. Unlimited na yun. Pero para sa akin, kung ayaw mo lang maghasal-hasal ka pa magtanggal or lagay ng SIM card, doon na lang sa eSIM, di ba? So, punta tayo sa proper, yung sa documents na dadalhin ko. So, i-update ko lang to siya guys pag na kami ng Canada, nasa Canada kami, kung lahat ba ito ay kinuha or tiningnan ng immigration sa akin, officer. So, sa pagkakaalam ko lang, kasi ito yung nakita ko sa sa vlog, sa isang content creator din sa YouTube. So, sa open work permit documents guys, is you need to have, kailangan meron kang passport na may visa. So, hindi ka pwedeng walang visa sa passport mo nakatatak. Meron ka ding pangalawa is you need to have letter of introduction. So, yung letter of introduction guys is pinadala na yan galing ng IRCC. So, isang na siya letter. Hindi ko na lang siya papakita. Actually, nandito naman lahat eh. Yun lang. Papadala sa iyo, yun ay papakita mo. So, wala nang problema dun. Hindi ka na maghahanap. Sila na yung magbibigay sa iyo. And then third is, of course, meron kang flight ticket or yung booking ticket mo sa flight mo. Sa amin kasi one way lang. So, wala kaming round trip ticket kasi yung open work permit. So, hanggang 2 years. 2 years kasi yung validity yun eh. While waiting for our PR. And then, same din kay Ethan, 2 years. And then, letter of, parang certificate of employment ng common law partner or spouse mo. Kailangan yun. Certificate of employment or OEC. Parang ganun. It's all about employment ng partner mo. And then, that's fourth. And then, the fifth one is the work permit of your partner, of your common law partner or spouse. So, kailangan meron kang copy ng work permit niya. Kailangan i-print mo yun. And then, sixth is the photocopy of passport with visa of your spouse or common law partner. And then, seventh is the bank statement. So, bank statement ng partner mo at saka yung bank statement ng joint account niyo. Kailangan may joint account kayo guys ng common law partner mo or spouse mo. And then, 8 is the statutory declaration of common law union. So, ito, pinadala to ng common law partner ko way back last year man siguro yon. Tapos pinadala niya, may signature niya, tapos signature, naglagay din ako, nag-sign din ako. So, kailangan to siya papakita. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ika-9th is birth certificate ko. So, meron akong birth certificate, original, tsaka photocopy. Pero yung original, yung papakita ko sa kanila. And then pila na ba yun guys? 2, 4, 6, 8. Ika-10th is my bank statement. Yun na nga, bank statement ng joint account namin. So, yung bank statement pala guys is, as far as I know, yun yung pinasa mo sa IRCC. So, yun lang din yung papakita namin sa kanila. Same lang din sa bank statement ng common law partner ko na pinasa niya sa IRCC. Yun lang din. Pero, I don't know if maghingi sila ng recent bank statement. Para hindi nata. So, yun lang. Yun sa akin. Ito yung sa akin, guys. And then, next is yung self mo, of course. Diba? Pag nandito na lahat, pero wala ka doon. Wala din. What? Diba? Useless. But then,
Yun. So, para sa akin, parang kinakabahan nga ako, guys. As in, pero ano lang daw, gagawin mo. Pag tinanong ka, yun lang din yung sagot mo. Huwag ka nang magsagot ng ibang sagot. You know what I mean? Like, for example, what is your name? So, sabihin mo, my name is Melissa Querques. Huwag mo sabihin na, direct to the point, huwag mo sabihin, my name is Melissa Querques. Kasi yung Melissa kasi, ganyan-ganyan. Yan kasi yung wag, no na. So, straight to the point ka lang. No paligoy-ligoy. No explanation. So, yun lang. So pangalawa, guys, is be confident lang ka. Pag halaman naman natin na wala naman tayong ginawang, illegal. Legal lahat to, lahat, guys. Ito lahat ng ginawa namin is legal. Walang illegal dito. So, hindi kami naggawa-gawa lang ng mga certificate or ng mga, work permit or ano ba dyan. Wala. It's all legal. So, yun ang importante dyan, be honest, kasi yun ang talaga sa Canada. Ayaw nila yung liar ka, yun. So, pag-usapan naman natin kay Ethan, sa student. So, ngayon, sa student, kailangan siya munang passport with visa na may nakatatak na student. And then, next is letter of introduction. Kasama na din yan pag mail sa inyo ng passport niyo. Kasi sa amin, pinamail man sa amin. So, andyan na yan. Yung flight ticket, of course. Birth certificate ni Ethan. Letter of acceptance from the city where you from or where your common law from. Like, sa amin, Moncton. So, New Brunswick, Moncton. So, meron silang group of parang association, something, doon na sila yung nagtatanggap sa inyo, sila yung nagbibigay ng letter of acceptance, and then sila na din magsasabi kung saang school ka. Yun. So, meron na si Ethan yan, letter of acceptance. So, and then yung dadalhin din namin yung report card niya. So, yung grade 9 report card niya at saka yung grade 10. Yung grade 10 kasi niya hanggang second quarter lang yun eh. Pero okay lang yun. Pero nagtanong ako sa form 137, yung sabi ng teacher niya is, di ba kung lilipat ka ng school, yung old school mo, ipapadala yung form 137 to your new school. So, ngayon is abroad, di ba, Canada. So, next year, pupunta ko ng school nila, pupunta ko ng register kung ano yung parang gagawin nila, kung ipapadala ba nila sa Canada yung form 137 or ibibigay ba nila sa akin, parang ganun. Pero pag sabi nila hindi, parang ganun, okay lang. Kasi sabi ni Habi, okay lang daw yun kasi meron naman daw report card si Ethan. So, yun guys. So, hindi pa namin alam kung mag-school na ba si Ethan yan, kahit late na siya. But, the school or the Anglophone Association something is, lalagay ko na lang dito guys, kung ano yung pangalan na sinasabi ko. They said that, kailangan mag-report si Ethan. Kailangan magpa-appointment si Ethan. And then, pupunta siya sa kanila para ma-assess siya or ma-register. So, I don't know if he can continue his school there even if it's too late. But for me, it's okay if wala pa. But kung pwede siya sit in, like kahit late siya, it's better kasi kawawa naman kasi siya kung ako magtatrabaho na, tapos yung papa niya magtatrabaho. Siya lang yung mag-isa sa kwarto namin. Kasi hindi pa kasi kami maghanap ng bahay, guys. Doon muna kami sa tinitirahan ng common law partner ko sa basement. Doon lang muna. Kasi as of now, wala pa kasi. Na, bago pa. So, wala pa akong work. Maghahanap ako ng work. So, magpapasa pa ako ng resume. Dalawa yung papasahan ko. And hopefully, sa dalawa, matatanggap ako. So, either na lang sa dalawa. Kasi mas gusto ko yung sa yung nagagawa ng marijuana.
Kasi malapit lang sa work ng husband ko, ng common law partner ko. Yung isa kasi bakery, malayo. Malayo, nasa lapit sa church. Nasa city na parang, yeah. Basta malayo siya. So, para sa akin parang, wala pa akong car. So, ganun. So, kailangan pa ako kukuha pa ako ng driver's, tawag niyan, exam. And then, kukuha din ako ng SIN. Si Ethan, hindi pa siya mag-SIN. Yung SIN kasi guys, need yan pag may work permit ka or may work ka. So, I need to get my SIN on, siguro Saturday, Friday kami dun. Arrival namin ng gabi, mga madaling araw, mga 11:42 yung arrival namin. So, by Monday na kami magkuha ng SIN. Or, depende. Kasi sabi nila, makakuha na daw ng SIN sa port of entry mo. Kasi sa port of entry namin is Toronto. So, baka doon makakuha na ako. And then, basta marami kaming pupuntahan guys. Baka mag-absent si Hanin yan sa Monday. Tingnan lang namin. So, yun lang guys. So, kung meron kayong mga questions, just ask me. Just comment down below. So, I'll answer your question sa lahat ng makakaya ko. Kung may sagot ko, o sa nalaman ko lang. Any questions dyan, kung ko na lang guys, kung masagot ko lahat, ha? So, yun lang as of now. So, malalaman natin to pag nandun na kami. Magawa ko ng separate video niya na kung na-apply ba to lahat. Lahat ba ng documents is tinanong ba nila, kinuha ba nila, o tinignan ba nila. So, yun lang. So, yun lang guys. So, alis kami ni mama ngayon and see you later. So, magpa-vlog na naman tayo mamaya. Thank you guys for watching. Don't forget to hit the notification bell below para ma-notify kayo sa lahat ng mga vlogs ko. And, do subscribe to my channel. And also, be good and, malit, baka, hindi ko alam kung kailan ko to, baka na bukas or, today. Today ko to siya ma-upload. 29. Today ko siya ma-upload, itong vlog na to. So, thank you guys. And, see you in my next one. Bye!